Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections at naniniwala ang bise na ito ang dahilan kung bakit siya gustong alisin sa pwesto ng administrasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Pinky. Kamusta? I'm good. Kayo po? Eto, nasa traffic sa ulan. Oo nga, malakas ang ulan. VP Sara is leading the 2028 race ayon sa isang non-commissioned survey ng Tangere. How credible are surveys released early on this time? Well, una ay yung Tangere ay isa lamang sa maraming survey firms. At minsan naman magkakaiba yung mga resulta ng mga survey firms. Halimbawa, yung nakita ko na similar survey ng Okta ay magkadikit si Vice President Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero that was several months ago. Ikalawa ay medyo tinamaan yung mga survey dito nakaraang election, kung maalala mo, Pinky. No? Mukhang marami sa kanila, if not karamihan, ay medyo nagkaroon ng crisis of credibility. Hindi ko alam kung ano pa yung kanilang ginawang summation para ito ay maayos. Siguro dumadaan pa sila sa ganung proseso. Yeah, but sabi mo nga medyo maaga pa. Oo, yun na nga. Para sa ganitong survey. I was gonna underscore that dahil 3 taon pa bago ang presidential elections. Kaya nga ang tanong, how credible are they at this point in time? So, pero because it's the one that's out, ayon kasi din sa survey, it's Sara versus Leni sa 2028. How likely is this scenario para sa'yo? Well, una, isa sigurong manifestation yung survey na yan. Sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. No? Mahalaga yun eh. Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Sabi nga nung isang head ng isang survey na kaibigan ko, kailangan sabihin mo na interesado ka para madagdagan yung iyong numero. No? Diyan sa lahat ng na-survey na yan, mukhang si Vice President lamang ang medyo openly umamin na interesado siya sa 2028. Si dating Vice President Leni Robredo ay kakapanalo pa lang as Mayor sa Naga eh. Kaya duda ako kung at this point ay ina-entertain niya na tumakbo uli as President. Si Raffy Tulfo naman, lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado. Si Bongo, I'm not sure, no? May nagsasabi na interesado siya, lalo na nag-top siya dito sa nakaraang senatorial elections, no? Mukhang si Speaker ay medyo tahimik for a long time tungkol dito. Kaya for now ay definitely mas mataas si Vice President Sara dahil siya yung umamin na interesado siya. Pero lamang si VP Sara sa Tangere survey, pero patataubin daw siya ni Leni if PBBM will endorse Leni. What are the possibility that this could happen para sa'yo? Tingin ko lang din yung possibility na yon dahil nga existential ang battle between the Marcoses and the Duterte. At inaamin naman ni Sara, there will be hell to pay pag siya ay manalo o makabalik sila sa pwesto. No? Lalo na sa ginawa sa kanyang tatay na inaresto at pinadala sa ICC, lalo na dahil sa impeachment case laban sa kanya at laban sa mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Kaya talagang galit na galit siya. At inaamin niya na hindi sila makakalimot, no? At sila ay gaganti. At no less than the President and the Vice President ay tinrete niya ng assassination. Kaya the Marcoses, kung wala silang kandidato, will definitely support a winnable candidate against Sara. Hindi yan malayo. What happens though if VP Sara is convicted by the impeachment court? Sino ang nakikita ninyong maaaring pumalit sa kanya sa 2028? Kasi ayon sa Tangere, si Bongo ang considered na wild card for the presidential race. Well, una ay yung pinload ni Panelo, former Digong spokesperson Panelo, kung sakaling may impeach si Sara, kung maalala mo, Pinky, ay si Robin Hood Padilla. No? Although hindi ko siya nakikita na viable for the presidency sa 2028. Pero yun yung pinload ni Panelo. Si Bongo, tahimik lang, pero alam natin na interesado siya
Hindi ko lang alam kung papaano ang relasyon niya kay Vice President Sara. Dahil lalo na ngayon, yung naririnig natin mga away sa The Hague, dun sa mga kaibigang Vloggers. babae ni ex-Digong, mukhang nandun sa kabilang kampo si Bongo. Kaya hindi ko alam kung paano sila yung arrangement nila. Dahil kung ma-impeach si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa buong buhay niya sa kahit anong elected position. Perpetual disqualification. Oh yes, no? At si Bongo ay baka siya yung viable para sa mga kasama nila. Oo. But Ronald, pero do you siyempre, think... hindi naman maayos yung relasyon nila. Do you think though that kahit papano nag-gain ng confidence si Senator Bongo dahil nga nag-number 1 siya? Pwede, pero kung babalikan mo, Pinky, halos lahat ng nag-number 1 sa Senate na tumakbo for a higher position ay talo. No? So hindi guarantee yung number 1 sa Senate na ikaw ay tataas. Ikaw ay iboboto for a higher position. Dahil nag-top 1 ka out of 12 candidates sa Senado. Iba yung bumoto sa iyo, iba yung interest nila sa iyo as a senator. Ibang usapin yan for the presidency or the vice presidency. At inuulit ko, since EDSA, no, yung nagka-top sa survey ay hindi na nanalo for a higher position. Since EDSA, what about GMA? Di ba nag-top din si GMA sa senatorial race? Yes, pero kung titignan mo, si GMA ay naging presidente dahil sa isang uprising. Di ba? Naging presidente siya for 3 years dahil bumagsak si ERAP. At nung tumakbo siya for president, siya ay incumbent president. Medyo abnormal yung sitwasyon na yon. At kung maalala mo, nanalo siya by 1 million votes at may controversy yung kay Garcia. Diba? Doon nagkaroon ng matinding controversy sa isang presidential election. Kaya medyo naiiba yung pagkapanalo ni GMA. Ano naman ang palagay nyo sa chances ni Senator Raffy Tulfo? Well, depende. Kung interesado siya, tingin ko aangat siya ng mas mataas dyan sa survey na yan. Kung sasabihin niya, paano, for the past few months, since nagsimula yung survey na yan ng Okta, ay sinasabi niya, wag niyo ako isama sa survey. Hindi ako interesado dyan. No? At yun ay nakaka-apekto sa kanyang ratings. Pero then again, Pinky, sabi ko nga, ay isang survey lang yan. At yung mga mas matatanda at mga mas credible na survey ay hindi pa naglalabas. Alam ko yung Okta ay merong survey na similar na katulad niyan at nasa field work ngayon. So kung maglalabas yung mga ibang mga survey firms, pwede natin ikumpara. Lalo na yung mga mas matatagal na survey firms katulad ng SWS, katulad ng PALS, katulad ng Lilo survey firm. Alright, maraming salamat sa iyong oras, political analyst Ronald Llamas.